Magtitimpla na nga tayo ng kape dahil nakaredy na itong ating mainit-init pa na tinola. Yes, tinola mga kailyan na hindi ko hinimay ng lubos-lubusan. Char. Usually kasi pag naghihimay ako ng malunggay, tinatanggal lahat yan, pati yung maliliit na tangka, yung konti na lang talaga yung tangkay na nakakapit doon sa dahon, di ba? Ganon. Pero may napanood akong video, sabi niya subukan niyo pag ganito sa malunggay. Masarap siya, sabi. At first time ko nga nito mga kailan mula pagkabata. Baka may magsabi sa inyo dyan, katamaran. Yun din ang nasabi ko noon nung may nakikita akong kumakain ng ganito, parang katamaran. Pero ngayon at natikman ko, pagka tinola ang lulutuin ko, ganito na ang gagawin ko sa malunggay. Wag lang kapag munggo ha, mga kailan, kasi parang mahirap ng ganituhin pagka munggo, no? Pero depende rin sa gusto ng kakain, no? Pero alam niyo yung lasa nito mga kailan, since first time kong kumain na gawin ng ganito, yung lasa ng malunggay parang may pagkakonting lasa siya ng talbos ng sili, parang ganon, nahawig sa ganon yung lasa. At ang kagandahan pa nito mga kailan, yung sabaw ng tinola, hindi makalat yung malunggay na dahon, di ba? Lalo na pag maghuhugas ka ng plato, tapos makalat, di ba yung tama ang narinig mo kailan, isa sa pinakaayaw na ayaw ko pag naghuhugas ako, pag nag-ulam ako ng malunggay, o pag nag-uulam kami ng malunggay sa probinsya. Kasi di ba yung pagbabanlawan mo, kakapit lahat sa, kung sa kamay mo, kung saan-saan napupunta yung dahon ng malunggay. So, ito mga kailyan, malinis yung sabaw. Bawal nga lang to sa maarte kasi alam mo nyo na, baka sabihin nila, maghihimay ka pa kakain, dapat himayin mo na muna bago mo iluto, di ba? Sa amin kasing mga Ilocano, ewan ko lang sa iba mga kailyan ha. Kasi may napapanood akong mga sa ibang island sa Pilipinas, di ba? Yung niluluto talaga nila ng matagal yung malunggay. Sa mga Ilocano kasi, basta binaliktad mo lang or kaya nilubog mo at nag-iba na yung kulay ng malunggay, pwede na yon. Hindi namin niluluto ng matagal. Kasi pangit yung lasa sa amin pagka matagal mong niluto ang malunggay. Pagka matagal mo kasing niluto yung malunggay, sa tawag namin dun sa amin na pasteng tiangot nan. Kasla, iba na yung lasa. Pati yung amoy. Kaya masarap siya mga kailyan. Pero anyway, may kwento ako mga kailyan. Nanonood kasi ako ng video ng isang content creator na nandito sa Amerika. Tapos may pinakita siya doon na tip niya kasi marami sila naglilinis. Tapos may mga tip siyang pinakita. Yung tip ng kanilang pinaglinisan. Alam niyo ba yung sabi sa kanya? Na hindi naman siya nagyayabang doon kasi pinapakita lang niya na huwag mong ikahiya kung gano'n ang trabaho mo dito sa Amerika. Kasi hindi nakakahiya. Yung sa atin kasi yung mindset ng ibang Pilipino, kung ano yung natapos sa Pilipinas, gano'n din dapat yung trabaho dito, gano'n, di ba? Siya kasi naglilinis. Tapos sabi sa kanya, nakatapos ka dun sa Pinas, tapos naglilinis ka lang dito, cleaner ka lang, gano'n siya. And then, pinakita niya yun dun sa post niya na may tip. Alam niyo bang sinabihan siya na, huwag mong iyabang kahit pa 10,000 dolyar daw ang kinikita sa isang buwan. Maliit na bagay daw yon. At yung 10,000 daw, hindi pa daw yun kasya sa isang buwan. Wow, sana all. Sana all kikita ng 10,000 dolyar sa isang buwan tapos maliit na bagay at hindi pa kasya. Bakit? Siguro sa kanila. Kasi depende naman sa tao yan mga kailyan. Ano? May mga tao talagang ganyan. Yung kahit gaano karami yung kinikita sa isang araw, hindi pa rin sapat. Pero kami nga na mababa pa minsan sa 5,000 ang kita sa isang buwan, tahimik lang. Tahimik, masaya, nakakapagbayad ng mga bills, hindi utang dyan, utang dito, na alam mo yon yung iba kasi, katulad nung nagtatrabaho pa ako sa dati kong trabaho, nagtataka ako kasi kasasahod, kumbaga ngayon, paycheck namin. Tapos, ilang araw lang, yung isang katrabaho namin, mangungutang na naman kasi wala na daw natira sa sinahod niya. Paano ba naman kasi, hindi pa sahuran, ubos na niya yung parating na paycheck. O, diba? Kasi nga, minsan pag Sabado, ayan, kumakain sila sa labas, nagpa-party-party ng mga katrabaho din namin. Minsan nga niyaya ako, sabi ko no, hindi ako pumupunta sa mga party-party pag Sabado. Ganun ako, or sa mga breakfast daw pag Sabado. Nako, hindi. Wala yan. Wala yan sa kinikita kahit pa nga yung iba. Kumikita siguro ng 500 sa isang araw. Kung kulang pa rin talaga at hindi sila masaya. Pero kami dito tahimik lang na mababa pa sa 10,000 ang sinasahod yun. Sana all na lang talaga yung 10,000 maliit na bagay daw. Diyos ko. Sa akin nga yung 5,000 malaking bagay na. Meron pa nga akong kinomentan dati, ang sabi niya, sige nga, sabihin mo nga, i-specify ko daw. Kasi kung iisa lang daw ang trabaho mo dito sa Amerika, nga ka daw at hindi kasya. Oh, kasya yan. Depende
lang sa taong gagamit sa sahod niya. Hindi talaga kasya ang kung isa lang ang trabaho mo sa isang sinasahod mo. Hindi talaga kasya yan kung magastos ka at bongga-bongga kang mabuhay sa mundo. Pero sa amin na mga simple lang ay kahit isa lang ang trabaho namin, kaya naman, ilang taon na ako dito sa Amerika, isa lang din naman ang trabaho ko. Minsan lang nag-overtime mga ganyan kasi the more I do overtime, ang dami kong babayaran na tax noon. Nabuhay naman kami ng asawa ko, bayad naman ang bills namin, nakaipon konti, nakapagpatayo ng bahay sa Pilipinas, saan ka pa? Diba? Kasi hindi kami maluho at simple lang din kami mabuhay. Wala yan sa laki ng kinikita, Diyos ko. Ang importante, malakas ka, healthy ka, ganon mga kailyan. Nag-e-enjoy pa rin naman kami kahit isa lang ang trabaho, wala sa laki ng kita yan, nasa tao na nagdadala.